Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po, naku, pakinggan natin itong pahayag ni BP Sara at tingin ko po ay mukhang nagagamit po talaga ang iglesia sa pamomolitika at nako, heto na. Kakandidato daw po na presidente sa 2028 etong si BP Sara. Kaya ano to, itinaon pa talaga sa panahon po ng National Peace Rally. Sus Mario Joseph. Kayo na po humusga. Panoorin po natin to. Mawalas, nagpahayag yung INC ma'am na magsaset sila ng rally to support yung initial statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat i-pursue ang impeachment against po sa inyo ma'am. Ano sasabi niyo sa pahayag ng INC ma'am? Yes, naiintindihan ko yun na gusto ng INC na kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag may kapayapaan gusto Bait-baitan no, hindi bagay. yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Ikaw naman ang gugulo sa opisina ng Pangulo Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin. Hindi lahat. Lalo na kami ng mga sumusuporta kay PBBM. Ang gusto namin, ma-impeach ka, matrial ka, at nang maipaliwanag mo kung saan mo dinadala ang nilustay na pera ng taong bayan sa DepEd at sa Office of the Vice President. Lahat ng mga kababayan, huwag mo kaming isama. Kung ang iglesia gusto ng ikay hindi ma-impeach, ilan lang naman ang iglesia. Pagpalagay mo na lang kung 3 million, 4 million, 5 million. Ilan ang mga Pilipino ngayon? 115 million na tayo. So, hindi lahat ng Pilipino gusto na manatili ka sa pwesto. Merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Alam mo naman pala yun Diba? Kapag may kapayapaan, may tuloy-tuloy na progreso, pag-unlad ang ating bansa, ba't ka nang gugulo? Ikaw ang gugulo Buti sana kung hindi ka nang gugulo. Pwede kang magsalita ng ganyan. Hindi ka lang nakabigyan ng confidential at intelligence fund. Nagbunga nga na tatay mo. Abay, nagulat ako nung makita ko to. Tapos, eto pa. Itinaon po sa National Peace Rally ang pagpapalabas ng video na to. Sa aming 2028, may posibilidad po ba ito makapapayo? Ma'am, please! Please! Yes, ma'am. Sa kasalanan ng lahat, we are seriously considering, ma'am. Seriously considering. Saktong-sakto, no? National Peace Rally. Tapos seriously considering. Parang saktong-sakto sa National Peace Rally tapos walang pamumulitika. Di sinemantala ni Sara. Sabi ng iglesia, wala daw pamumulitika. Di sinemantala ni Sara. Yes! Awa ka kay Kibuloy! Mabubulog sa kulungan! Maawa ka kay Carioke! Habang buhay magtatago! Kumandidato ka na para makauwi si Rockwell! Para ma-absent si Kibuloy! Para yung tatay mo hindi mahuli ng ICC! Ayun mo! Nakita na natin ang tunay na kulay ng peace rally.
I really believe that our country will be great. And I really believe Yes, magiging great tayo. Magiging land of opportunities. Na naman para sa mga pogo operator. At si Alice ko ay mapawalang sala at makabalik na mayor ng Bambantarlac. Yun. Siguro doon tayo. Doon tayo papunta. Ha? Baka doon na talaga tayo papunta. Pilipinas will be great again. Will be country. Country na mas malala pa sa Nepal, mas malala pa sa Bangladesh, mas malala pa sa Myanmar at Sri Lanka. Pag naging si Sara ang presidente. mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan and mahirap yung kailangan natin gawin kasi Mahirap talaga intindihin. Biruin mo, nagpapamigay ka ng pera kay Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Chippy McDonald, tapos gusto mo pang maging presidente? Baka maging executive secretary si Chippy McDonald. Department of Justice Secretary, Kokoy Villamin. Tapos si Mary Grace Piatos, naku, baka maging spokesperson. Anak ng teto. Alam, diyan na talaga tayo malulugmok. you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero Maayos naman ang government policies ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo lang ang nanggugulo. Dahil hindi ka nabigyan ng intelligence fund. paniwala ko, isa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta. Alam na namin, pag ikaw ang presidente, alam na namin, lubog sa kumunoy. Sama-sama tayong lulubog sa kumunoy. Baka pati Palawan maging province of China na yan. Baka magulat na lang mga Palawenyo, pinapakuha na kayo ng ID ng China. Si Sara presidente. Mga ating yan ang sabihin sa kailangan na kaya ng mga kandidato. Ay, naku talaga naman. Joseph, kaya po pala may peace rally para para dito sa bagay na to. Kaya pala may peace rally para dito sa ganitong mga sitwasyon para pumabor kay Sara Duterte. Saktong-sakto. Swak na swak. Diba? Swak na swak Saktong-sakto sa peace rally. Inilabas tong video na to. Masyado na po tayong pinaglololoko at ginagamit po ang ating mga kapatid sa iglesia para po sa pansariling interes nitong si Sara Duterte. Katulad niyan, sabi wala daw pamumulitika pero makikita nyo naman po diyan. Problema ay lutasin, huwag palakihin. Sino ba nagpapalaki ng issue, ng problema? Di ba si Sara Duterte, si Digong, at ang mga kampon ni Kibulok. Ang aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Paano nga tayo unlad kung may nanggugulong Duterte? Boom! Ito, yung mga placard nandito, nakita natin, serbisyo, huwag sariling benepisyo. Para kanino ba yung ginagawa ni Sara Duterte? Di ba para sa kanyang sarili yon, hindi para sa atin? Hindi para sa bayan? Nakalagay dito, magkaisa, huwag mang isa. Boom! Pero, nangiisa si Sara. Diba dapat si Sara ang question ninyo?
Bakit nangiisa? Bakit gumagastos ng napakalaking halaga sa safe house ng DepEd? 100,000 kada isang araw? Naghihirap daw ang ating bansa. Naghihirap daw ang bansang Pilipinas. Pero, si Sara Duterte gumagastos ng napakalaking halaga para lamang sa isang araw na safe house. Namimigay pa ng pera kay Chippy McDonald, kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin, na wala namang makita ang NSA. Kung sino ba tong mga Poncio Pilato na to? Ano po, sa mga kapatid nating iglesia, huwag kayong magpagamit sa mga Duterte. Kasi napansin natin, naalala ko, bago po magkaroon ngayong netong peace rally, pumunta si Digong dyan po sa opisina ng Iglesia ni Cristo. Nagpunta po. Tapos lumipas ang ilang buwan, meron ng peace rally. Boom! Diba? Lumipas na ilang buwan, meron ng pagkakaisa para hindi ma-impeach si Sara. Ay, nako, para pong tayo tinatarantado lang ng mga Duterte na. Boom! Alam niyo kung ano lang ang naging magandang epekto nito o kumbaga yung naging magandang sitwasyon na nakita natin dito sa peace rally ng mga iglesia. Nakita po natin kung gaano karami ang iglesia ni Cristo. Nakita natin kung gaano sila karami. At nalaman natin kung gaano kakonte ang mga kulto ni Kibulok. Napakakonti pala talaga ng kulto ni Kibulok, di ba? Yung sabi nila, kaya nilang pababain sa pwesto si PBBM, hindi nila kaya. Kasi nga ito, iglesia ni Cristo. Kasi alam, hindi natin nakita natin, 2020 pa, 3.5 million ang kanilang bilang. Pagpalagay mo na ngayon, meron na silang 4 million, 5 million, 6 million. Ganong karami ang iglesia. Yan ang totoong bilang. Nakita natin, napakarami nila. Buong Pilipinas, meron silang peace rally. Pero, ang kulto ni Kibulok, hindi kaya yung ganito. Mabuti na lang din at ang mga kapatid natin sa iglesia, organize sila, saka behave sila. Hindi katulad ng mga kulto ni Kibulok, nagsusunog ng gulong sa kalsada, naghaharang ng malalaking truck doon sa Davao City, at nagmumura sa kanilang tinatawag na prayer rally. Yun lang ang kaibahan, di ba? Nakita natin, napakakonti lang po talaga ng kulto ni Kibulok. Boom! Ngayon po, di ba? After po ninyo na mapanood itong video ni Sara na ating nireaksyonan, at ang kanyang video na pagsasabi niya na kino-consider niya na seriously considering to run for presidency in 2028, mga placard ng INC na ganyan, may mga ganyang tema, may gantong mga nakalagay. Sana po wag kayo talagang magpagamit sa politika. Wag po sana kayong mamolitika at hindi po sana kayo magamit talaga ng mga Duterte sa kanilang masamang mithiin. Dahil wala pong ibang magiging kawawa kung hindi po tayong mga magkakapatid, tayong mga Pilipino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas.
God first, salamat po. Ako, nag-brown out pa dito sa amin, no. Buti na lang meron tayong automatic na na reserba dito. Power bank, oh. Patay yung ating Gemso. Thank you po. Ingat po kayo diyan. Sa mga kababayan natin na nandiyan sa Peace Rally, mag-ingat po kayo. Baka po merong makalusot na manggugulo katulad ni Dado. Baka po may gumawa diyan ng Plaza Miranda. Naku po, sigurado nagawa po yan ng mga masasamang tao katulad ni Dado.